inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. Yun, no? Hello po, Kuya Lito. Hello po, mapagpalang araw po. So, yun, no? Nandito po kami ngayon para magpasalamat po sa inyong lahat para sa mga suporta nyo po sa amin lagi araw-araw at saka sa hindi nyo pag-skip ng ads. Maraming salamat po. At sa mga nag-share po, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Basta maraming salamat po. At syempre sa mga patuloy na nagmamahal sa amin at nagtitiwala. Ayun, no, nandito po ang Kuya Lito. Opo. Kasi may marami tayong mga subscribers na bago. Oh. So, mga nag-PPM sa akin at mga nagtatanong about sa'yo. Tanong. Wait lang. Easy! Excited? Hindi naman, para masagot ko agad. Gusto mong malaman na nila? Oo. Hindi. Ganito, so gumawa po ako ng sa mga bago pong subscriber. Pero alam ko sa mga dati pong nandyan na at nagmamahal sa amin ay alam na yung mga iba dito. Ayan, dalawa po ito. Gumawa ako ng mga question. So, ang ating vlogs for today's video ay one-on-one interview. Isipin mo na hindi ako yung asawa mo na nag-i-interview sa'yo. Okay po, isipin ko si Angel Locsin. Charot! Hindi. Pwede. Tsaka si Jessica Soho. Mga malalaking yun. Mga idol ko yun. Excuse me po. May dumaan pong palaka sa harap namin. Naipit ni Kuya dito. So, ayun. Kasi, mga nag-PPM po sila. Di ba po nilalagay ko kasi dito sa YT, sa comment section, yung Facebook account po namin. Ko pala. Pero nababasa rin ng Kuya dito yung mga yun. Na kung may concern at may tanong, pwede po kayong mag-message dito. Di ba nakalagay po yun? So, nagme-message po sila sa akin in personal, hindi po sa comment section. So, nakikurious sila kay Kuya Lito. Ano yun? Ang dami oh. Pwede makita. Wait lang. Maganda yung biglaan ng sagot, hindi yung Biglaan tanong. alam mo. O hindi, yung sasagutin mo yung biglang tanong ko. Ayan. So, ito, magsisimula na tayo. Basta ang usapan natin, wag mong isipin na ako yung asawa mo. Ay, asawa mo ba ako? Siyempre naman. Ay, hindi. Wag mong isipin na ako yung nag-i-interview sa'yo para masagot mo ng tama. At wag kang mag-alala. Hindi kita aawayin ano man ang sagot mo. Weh! Oh, mamaya na lang. Magpatay na yung camera. Charot, hindi po. Ito ay syempre para sa mga ka-business natin, sa mga bagong subscribers natin na nakikurious about sa'yo. So, pakita mo muna daw yung kamay mo ni. Yan. Ganyan din po yung paa ng Kuya Lito. Parehas po yan, paa at kamay. Opo. Parehas po na, parang kalahati po, di ba? Kalahati kasi siko po to eh. Oo, siko po. Yan. Wala po yung anong tawag dito? Baso. Braso hanggang sa daliri. Yun po yung wala kay Kuya Lito. Ganon din po sa paa. Yung pababa ng tuhod hanggang sa talampakan, wala po kay Kuya Lito. Nakikurious kasi sila, Kuya Lito. Eto, unang tanong. Ay, ano kaya yun? Magpakilala ka muna sa mga bagong subscriber at nakikurious sa'yo. Yun po, ito nga po yung lingkod, Kuya Lito, a.k.a. Tolits. Yun po. Ito po, kasama ko po ngayon aking pinakamamahal na asawa at pinaka-sexy kong asawa, Vera. Hindi, Ano ba? isipin mo nga hindi mo ako asawa ngayon. Hindi, Diba? hindi pa naman, hindi ko lang po question. Magpakilala ka. Ayun nga. Andito nga yun sa question. Sige po. Magpakilala sa Kuya Lito, kukutusan ko po to. Yung po, minamahal naman. Ilang taon ka na, Kuya Lito? 35 po, pero mukhang, ano po, 12. 6 na taon. Mas mababa pala yun. Siyempre, mababa, bago naglalakad eh. Utoy, kunin mo yung Okay, tayo dyan. Sabi mo 6 years old eh, Utoy. Lagi nga po kami, wait lang, commercial muna. Lagi nga po kami pinagkakamalang magdana. Yes Tuwan-tuwa po. naman po siya. Lalo pag naka-wheelchair po siya at di ba ako po nagtutulak lagi. Tsaka kalimitan din po yung mga bata, yan. Dito nga po sa amin, nung bago kami, hanggang ngayon, di ba, yung ibang hindi nakakaalam. Sabing ganun lagi sa kanya, asan nanay mo? Asan yung, tapos tarong naman sa akin, asan yung anak mo? Ganon! So, tuwa-tuwa naman ang Kuya Lito kasi Siyempre po. nagkananay ng balyena. So, ayun. Ilang taon na Kuya Lito? 35 years old. Yes po, mukha lang 45. Nani? So, pasensya na po pala kayo, nandito kami sa sahig kasi para may iba naman yung background kasi laging doon na lang sa mesa, sa kainan. Pero mas maganda dito kasi lalo kang gumaganda dito. Naps, nakaano kasi sa favorite color ko.
Sa susunod naman po sa higaan naman. Huwag naman sa higaan, baka kung ano Hindi, pwede naman tayong mag-interview sa higaan, di Ah, ba? Basta maayos yung higaan. Hindi yung nakahiga tayo. Wala ka kung ano gagawin natin sa higaan. Ewan ko sa'yo. So, ito na. Umpisa na po. Napakadami na nagtatanong kay Kuya Lito. Ayan, dalawa po yan, oh. Dalawang po, ang dami talaga. Kita niyo po yan. Dalawang po daw, mga minamalang Talagang sinulat ko po ng Ate Vera kasi ulyanin ng Ate Vera eh. Oh, pangalawang tanong. Pangalawang tanong, may asawa ka na ba? Yes po. Bakit? Ay! Pakilala po! Ano po, may asawa na po ako si Vera ni Pare po. Pero bago po kami makikasal, 7 years na tayo magkalibin, di ba? Yes. Opo, bago po kami nakikasalan. And nga po, Naglibin po kami ng 6 years. 6 years. Yeah. Pa 7 years, kasal na tayo, di ba? Opo. Yun po. At yun nga po, maraming magugulat din po ang aking asawa po ay parang 8 kalibin ko na po, mga business. Hindi naman yung interview, asawa Hindi. lang. Hindi, Iba yung syempre. kalibin. Opo. Yun. Pangwalo na po ako na babae, na nagdaang babae. Ano? Pangwalo na po akong babae sa buhay niya. Yun. Pero yung iba nagdaan na. Opo. Dapat lang. Charot. So, yun, no? May anak ba kayo ng asawa mo? Wala pa po. Pero may anak na po ang kuya Lito nyo. May 2 anak po siya sa una. Opo. Tama. Tapos may anak po sana kami kaso hindi po natuloy. Opo. Yun. Huwag mo sa ano. Ano? Ikaw yung in-interview ko, ano lang ako, host. Oo nga. Ano ba? Tapos, huwag mong isipin na ako yung asawa mo, ha? Gang. Ikaw kayo nilisip ko kasi asawa mo ko yung gano'n eh. Huwag kang ano, huwag kang mag-alala, hindi kita awayan ngayon. Bukas yung camera eh. Oh, Yari tayo pag nakapakila camera. mamaya ka lang. Sino ang mas maunawain sa inyo ng asawa mo? Siguro po, ang masasabi ko po ay si Vera. Kasi po, kumbaga po marami po siyang dapat maunawaan po sa akin. Tsaka unang-una po doon yung pag-ugali ko po. Opo, tsaka siyempre yung mga bagay-bagay na pagkukulang ng isang kuya dito bilang asawa, bilang padre de pamilya po, yun po. Kaya masasabi ko po ay si Vera po yung mas maunawain po sa amin dalawa po. Bakit ano ba yung ugali mong sinasabi mo? Na nauunawaan lagi ng asawa mo? Yun nga po, yung pong pagdidesisyon po ng biglaan, tsaka po, yung pong ano po, yung mga bagay-bagay na katulad yan sa dati ko pong naging bisyo, at saka po, mga pasaway ko po nung nakaraan, tsaka po, higit sa lahat po, yun po, pag, ano po kasi, pag mayroon po pagkakataon po kasi na, bigla-bigla nagagalit ang isang kuya dito, ganun, na hindi mawari po ni Vera. So, yun. Na maging ako po pag minsan, naiisip ko, ba't nga ako nagalit ng ganun ano? Yan po. Kumbaga, hindi pinag-iisipan ng kuya dito bago siya magalit. O, yun nga, yun yung padalos-dalos ba? Yun yung pinaka-ano. Tungkol naman po sa sa pagdesisyon. Si Kuya Lito ba ay pinag-iisipan muna niya yung mga desisyon niya or hindi? Ang sa, kung sa akin lang po, bigla-bigla po ako magdidesisyon pero nung nagkasawa na po ako, siyempre, bago ako magdesisyon, bukod sa pinag-iisipan ko muna, ikinakonsulta ko muna po kay Vera. Para kung ano man yung, opinion niya, na titingin ko o na kung tama sa magiging desisyon ko, yun po, nakakatulong po siya na pagtibayin yung isa akong desisyon na hindi basta-basta ako nagdidesisyon para hindi rin po sa pagdesisyon ko po kasi pag minsan sablay napapahamak o napapariwara po yung buhay ko po. Sa lahat ng desisyon mo mula nung nagkaroon ka ng asawa na kay Ate Vera, Pasensya na po ang kata ng ulo ko. mas mabuti ba yung mga naging desisyon mo ng biglaan or yung ipinapayo sa'yo ng asawa mo? Siguro po, ang sa akin po ay mas maano po ngayon sa merong asawa ka na bibigyan ng na ibibigay sa yung opinion para kung sakasakali makakapagdalawang isip ka kung gagawin mo yung decision mo o hindi. At kung gagawin mo man talagang kung magkakamali ka man hindi ganun kalala ang magiging problema. Kasi dalawa na kayong sisisihin. Hindi. Kasi yun nga po, kung may dumating na problema sa isang desisyon, hindi lang ako yung ika nga ay maapektuhan, hindi lang ako yung
gagawa ng solusyon, kundi dalawa kami. Yun po ang kagandahan doon. Kasi pag sa nakaraan ano po, nung wala pa po yung si Ate Vera, pag nag-decision kasi ako, pag sumablay, bahala ka dyan, gano'n. Parang hinahayaan mo na lang din. Na hindi ko na mawari na parang halip na masolusyonan, lalong lumalala po. Next question. Kaya mo pa ba, Kuya Lito? Yes naman po. Okay pa ka pa ba? Okay pa. Mukhang nanginginig na yung tuhod mo, Kuya Lito. Hindi, konti na lang. Konti pa. Mga isang question na lang. Hindi. Mga... Anong pinagkakaabalahan ngayon ni Kuya Lito? Yun nga po, pinagkakabalahan ko nga po, yung nga po pagtitinda na kung kay Ate Vera lang aanin natin, ayaw niya ako pagtindahin kasi nga po sa sitwasyon ko, ayaw niya rin ako masyadong nahihirapan, gano'n. Pero sabi ko naman, kaya ko naman, tsaka mas maganda na yung dalawa tayong kumikita kahit pa paano. Di man malaki yung kinikita ko sa pagtitinda ko araw-araw, at least nairaraos natin yung mga gastusin natin sa araw-araw. At saka may konti tayong naitatabi at may konti tayong nadudukot. Halimbawa, dumating yung bayari ng kuryente, tubig, at saka sa bahay, ganun. Kasi sa pagtitinda ko po, di ba, nakapagbayad naman tayo sa tubig at silaw, di ba? Sa pag-aano ko ng pag-kuryente. Ay, pagtitinda. Sa tulong ng YouTube din. Yun nga, ibig ko nga sabihin, naidadagdag ko yung naiipon ko sa pagtitinda. Okay. Yung dahil sa Okay. sa YouTube dito. Next question, Kuya Lito. Yari ka dito. Mahaba ba ang pasensya ng isang Kuya Lito? Ako, siguro ngayon oo, pero dati hindi. Pag may narinig akong alingos-ngoso, hindi ko nagustuhan. Kahit sino ka pa, kahit matanda ka sa akin, kahit kapatid kita mas matanda ka sa akin. Pag may narinig ako hindi ko nagustuhan na alam ko sa sarili ko na mali sila, talagang kung hindi man ako ibig sabihin, diba, nakapag-away ako. Di man literal na nakikipagsuntukan, pero yung balitaktakan, yun. Hindi po ako masyadong doon. Hindi, ibig sabihin, hindi yung mga salita ko po. Kasi sa... Nakikipagsagutan ka sa pamamagitan. Nakikipag-diskusyonan ka sa pamamagitan ng salita. Opo. Yun, no? Kumbaga, pinagtatanggol mo yung sarili mo sa pamitan ng salita. Opo, tsaka sa konting pagtaas ng boses, gano'n po. Okay. Nakatakot ka na sa Kuya Lito. Hindi naman. Sunto ka na lang. Charot. May mga kaibigan ka ba, Kuya Lito? Meron naman po. Maraming kaibigan, pero pili lang po yung talagang tatawagin talagang yung pinaka-best friend, gano'n. Yung talagang understand na po nila. Opo, kasi sa kaibigan, marami tayo yan, pero yung pinaka-best friend o kaya ay Pinagkakatiwalaan talaga. pinagkakatiwalaan o ika nga ay Piliin mo yung tunay na talagang- kaibigan na. yung talagang nakakakilala sa'yo ko, kundi lang po. Okay. Ano ang natapos ng isang Kuya Lito? Ako po ay tapos po ng Hindi, joke lang po. Natapos po ako ng dalawa. Hindi, tapos po ako ng pag-aaral po. Undergrad po ako ng computer programming. First year college po ako nung tumigil sa... Ano ang damit mo? Wala. Interview to! Isipin mo si Jessica Soto. Kinakabahan ako, nagpapuisip niya ako ng malamig. Kinakabahan. Opo. Yun nga po, first year college po ako, undergrad po ako ng computer programming sa AMA po, computer learning po sa San Pablo City po. San Pablo Laguna ba yun? San Pablo Laguna City. Okay. Opo. Ano ang mga naging trabaho ng isang Kuya Lito? Actually, naging trabaho po noon ay, unang-una po noon ay sa pag-encode po. Encoder po, mga lamang subscribers. Una ko naging trabaho po ay sa Bitsaida po. Bitsaida yung sa kabuuan po ng Quezon Province, siya na po yung nakakalam kung ilan at saka kung ano-ano mga PWD meron sa buong Quezon Province po. Yun po, ini-encode ko po yun. Tapos, encoder ka din doon. Opo. Tapos? Pangalawa po, encoder din po ako sa Barangay Kupang po, sa may Alabang po. Okay, Opo. encoder din. Naging encoder po ako doon. Tapos, Bago kami magkakilala naman po ni Vera, nagkaroon po ako ng Vita Plus po.
nagtitinda, tsaka same times po, ano din po, agent din po ako nun. At yung ngayon. At yan po nga, ngayon, bukod sa nag-YouTube po, tsaka nagtitinda. Okay. So yun po, kahit ganito po yung kalagayan ng Kuya Lito ay may mga naging trabaho po siya at racket. Ma'am, pwede po magbati po, ma'am. Sige po, pabati mo na lang po. Binabati ko po yung aming buting kapitan dati sa Barangay Kupang po, Mr. Bulos po, Rainier Bulos po. At sa buong pamilya na po na napakabait po sa akin, na tinuring din po ako na isang pamilya po. Yan po. At saka po sa butihin ko pong upline sa pagbabayta plus ko naman po ay yung mag-asawang Pelea po, si Mr. Arnold May Pelea. At saka po sa aking butihin din pong pastor po siya, hindi ako nagkakabali, basta Basta si Pastor. Si Pastor Tugo po, yun po. Okay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Oops! Wait lang Ay, po. Hindi pa po tapos. Akala ko tapos na yan. Kinakat na na eh. Hindi, Tawag nun? Bumabati na eh. Hindi, kinakabahan kasi ako eh. Easy ka lang. Hindi nga ako yung asawa mo for today's Oo nga, video. kinakabahan nga ako kasi baka mamaya. Kawayan ka ng asawa mo. Oo, baka mamaya pag Huwag kang mag-alala. umuwi na ako dito, malis na ako dito, pag uwi ko, madali ako ng asawa ko. Huwag ka mag-alala, chinat naman niya ako. Ang sabi? Hindi ka raw niya bubugbugin na bukas yung camera. Bakit tayo yan? Teka. Eto po, next question sa ating Kuya dito. Nasasaktan pa ba sa mga tinatawag nila sa'yo na kung ano-ano? Or yung, di ba yung iba binabansagan ka ng kung ano-ano? Nasasaktan ka pa ba sa Kung ganun? call, gano'n. Yes. Kung sa ngayon po, hindi po. Kasi, nasanay na po, ilang taon na po ba ako, 35. Nung pumasok ako, nakipagsalamuha po ako sa iba't ibang tao po ay noong 9 yata ako noon, or kung hindi ako nagkakamali, 10 years old na ako. Ngayon, mula nun, siyempre, tsaka pati po noon, medyo may pagkaisip bata pa rin ako noon. Hanggang niya. Ay, Noon kasi, umano din yung pagkakataon na nagtanong din ako bakit nagkaganito. Pero nung, siyempre, lahat naman ng PWD dadaanan gano'n sa ganong klase ng sitwasyon. At pag kayanan mo, nalampasan mo yung pagsubok na yun, talagang titibay ka po. okay. So, ibig sabihin, Kuya Lito, sa kalagayan mo ngayon ay tanggap mo na. Oo naman po. Okay. Tsaka, yun nga po, nagpapasalamat din po ako kasi ganito man ako, binigyan ako ng Panginoon Diyos at ng ating Ama ng maraming iba't ibang kakayanan din po si Kuya Lito para mabuhay po mag-isa. Okay. Po. So, yun. Next question. Ano ang talent ng Kuya Lito? Ang talent ko naman po ay kumain. Joke lang ba? Ang talent ko po ay marunong po ang isang Kuya Litong mag-volleyball, mag-chess, at saka syempre, sa computer po yun. Dancing or singing? Dancing po. Sample. Sample. Wag na po kasi medyo ngayon po, tumatanda na tayo din natin kaya. So, pero, mabibigyan mo kaya ng isang sample na sa'yo ang ating mga bagong subscribers sa susunod na mga araw? Siguro po paghahandaan ko po, hindi po ako mangangako basta meron vlog po tayo bago po matapos tong 2025, bago po matapos. Paghahandaan po natin yan ni Kuya Lito. Ating sample natin yan sa ating mga minamahal na subscribers po. Tsaka, pero sa mga dati pa nating subscriber at alam po nila na sumasayaw ang Kuya Lito ng Yes isang po. cha-cha, ng budos, charot. Basta po nasayaw ang Kuya Lito. yes po. Huwag niyo lamang kung papakantahin. Opo, baka bumagyo to. Tatakbuhan ka pa na ito, po nito. So, next question, Kuya Lito. Ano ang nagpapatatag ngayon kay Kuya Lito? Siguro po, kaunang din yung mga pinagdaanan. At saka, syempre, hindi pala mali. Ang kaunang ay ang ating Ama. Pangalawa, syempre, yung tayong dalawa, ang asawa ko, syempre, si Vera. Tapos, syempre, pangatlo, yung mga pinagdaanan namin, mag-asawa, bago kami na ikasal. At saka, simulat sa pool na nagsama kami, hanggang ngayon, kami pa rin. At saka, syempre, yung mga, natutunan sa mga dating pagkakamali.
na pinipilit ko po na Kumbaga, ayusin. lesson learned. Yes po. Yes. Ito pa. Ready ka na dito, Kuya Lito? Parang parang mas lalo kong nauubusan ng buka ng mga tanong. Hindi, ito, para naman sa mga bago nating mga subscriber. Ah. Para naman lalo kang makilala, syempre. Kasi kadalasan, mas marami yung role ng Ate Vera sa vlog natin, di ba? Minsan sa dulo ka na lang, minsan hindi ka kasama. Kasi nga po, pag wala ang Kuya Lito, tsak nakakagawa ko ng vlog. Pero pag nandyan ay siguradong kasama ang Kuya Lito, of course. Kasi Vera and Lito nga po yun. At syempre yan ay buhay mag-asawa, couple vlog, yun. So, itong next question, Kuya Lito, ni Miss Jessica Char. Hello po, shout out po, Miss Jessica. Sino? Yung Jessica yun? Jessica Soho, idol ko yun napakarami na niyang achievement sa buhay. Opo. At proud ako, Ilocano siya. Hey! Ano ang pangarap ng isang Kuya Lito? Ako naman po, simple lang. Magkaroon ng lupa, bahay, gano'n. Tsaka maayos na pamilya. Yung hindi sumasala sa pagkain, 3 beses sa isang araw, gano'n. Tsaka syempre yung hindi nagkakasakit yung pamilya ko. Tsaka kung sakasakali man, magkaroon ng maraming income. Tsaka o kaya malaking savings yan po. At kung dumating po din yun, pangarap ko rin po na makatulong din po sa ibang tao po. Lalong-lalo na sa... Siyempre po, ang una natin, ay siyempre yung pamilya natin, pamilya ko, tsaka pamilya ko ng asawa ko. Siyempre, ayun natin yung unahin. Pag natapos na natin doon, at saka siyempre, kung pwede natin pagsabayin sa tumulong sa ibang tao, bakit hindi, di ba? At least, napakasarap po talaga sa puso natin na makatulong. Tsaka nakakalugod po yun sa ating Ama. Na makatulong po tayo sa pamilya natin tsaka sa ibang tao. Okay. Thank you, Lito. Kuya Lito, for that wonderful answer. Hus na hus eh. Parang umitindi yung balay mo sa sinabi mo. Ano ang gusto mo ngayon para sa sarili mo? Para sa sarili ko. Hindi, lang naman. Gusto ko physical para sa sarili ko. Gusto physical, sana magkaroon na po ako ng artificial leg po. Yung dalawang artificial leg. At kahit di na po artificial hands, okay na po sa akin. Basta makalakad lang po ang isang Kuya Lito, maka normal ng lakad, okay na po sa akin. At sa kabuuan po na gusto ko sa sarili ko, yung maging maayos yung samahan namin ni Vera, hindi siya nagkakasakit, tsaka syempre masaya kami dalawa, tsaka higit sa lahat yung panatag na yung kalooban namin na syempre nandun na yung nakatulong kami sa bawat pamilya namin, tsaka syempre yung bang nandyan kami parati sa isa't isa. Yun, tsaka nagkakaunawaan. Okay. Ano ang masasabi mo ngayon? Kasi, ikaw ang nagtitinda ngayon para sa inyong ikabubuhay. Hindi naman actually ako lang yung ng aming ikabubuhay. Kasi, siyempre nga po, nandiyan nga po si Ate Vera nagpa-vlog sa bahay. Baka lang ito content. Tsaka, sa pagtitinda naman, konting maliit na bagay lang naman po yung ginagawa ng isang Kuya Lito. Kasi, kung tutuusin, mas malaki po yung ginagawa ni Ate Vera. Bakit lang hindi? Sa una po, gigising siya ng maaga, asikasuhin po ang isang Kuya Lito. Pag nakaalis na, asikasuhin naman sa bahay. Pag nakapag-asikaso na sa bahay, mag-iisip naman siya ng iba-vlog, iko-content. Pag nakaisip na siya, bibili siya ng mga materials na iko-content niya. Tsaka higit sa lahat, pagkatapos pa po niya mag-vlog, naghahanap po siya ng pwede pong mapagkakitan. Katulad ng pag-a-affiliate, yun po. At saka, yun nga po, ang masasabi ko po talaga, mas marami pong nagagawa po ang isang Ate Vera kung ikumpara po sa isang Kuya Lito. Pero, yun nga po, maraming salamat doon po sa mga mahanga at saka bumibili po sa isang Kuya Lito na hindi nasuko sa buhay. Pero wag niyo naman pong wag niyo naman pong isasangtabi yung ginagawa ni Ate Vera. Kasi napakalaki din pong tulong yun sa akin at saka siyempre sa aming pamumuhay. Kaya hindi ko rin masasabi na ako lang yung gumagawa ng paraan para sa aming kabubuhay. Nandiyan po sa Ate Vera, maraming ginagawa para sa aming income, sa lahat ng aming, yun nga. Lang yun, tulungan lang.
tulungan lang po kami. Kaya lang po nga talaga na mas malaki pong ginagawa sa Tibera. Hindi nga lang po palagi na na bibidyohan, pero yun po, mas malaki pong Tsaka syempre, katulad nyo, pag may powder ako, di ba, sinasamahan pa po ako ng isang Tibera para maibigay po yung powder ko, hindi niya pa ako hinahayaan na ako lang mag-isa. Mag-deliver. Oo, mag-deliver po. Hindi niya pa ako hinahayaan mag-isa, kundi sinasamahan niya po ako at sinusuportahan. Yun po. Okay. Okay na, Kuya Lito. Opo. Next question. Kaya mo pa ba, Kuya Lito? Kaya pa. Parang nanginginig ka, Kuya Lito. Pwede pong humingi ng tubig, parang kinakabahan ba? Ayun po, may nakaredy na po doon. Ayun po. Yes po. Pasuyo naman po kasi... Kukunin ko lang po at si Kuya Lito yung nininervyos. Lalong-lalo na po sa susunod nating question ay, naku, yakarit. Yari. Yari. Dito po tayo magkakaalaman ngayon. Kung magtatagal pa ba ang Vera and Lito. Joke lang po yun. Parang nawala yung tubig na yun ko. Akala ko nga, nabulunan ka eh. So yun, Kuya Lito. Okay ka na? Okay na po. Pwede naman mag-break. Diretso na yan. Lalong Para minsan na lang daw po ang nervyos. Nanginginig ka na, Kuya Litz. nawawala na nga po yung kamay pa ako. Ito, sa sobrang takot po. Nakakalahati na. Nangalahati na po. So yun, next question, Kuya Lito. Apo. Ano ang kaya mong gawin para sa inyong mag-asawa? Yun nga po. Yun, alam naman po ni Vera kung anong kaya kong gawin. Alam mo mga subscriber? Alam naman po ni Ate Vera kung ano yung magagawa ko po ay kaya ko pong gawin para sa amin. Yun nga po. Dumaan din po kami yun nga po, hindi ko po hindi ko po ikinahiya na ganito. Nagawa po ni Kuya Lito na yun nga po na malimos kasi talagang walang-wala kami nung time na yun. Yun, kaya kong dati po kasi sinumpa ko po yung panlimos po yan nung bata pa ako. Sabi ko, hindi ko po gagawin yan. Maraming nakakalam po yan, mga kaibigan ko, tsaka po yung pamilya ko, mga kapatid ko. Yan po, sinabi ko, hindi ko gagawin yung panlilimos. Pero nung talagang wala eh. Ayun talaga eh, no choice po eh. At saka syempre, alam naman po ni Ate Vera na lahat ng naiisip kong paraan para makatulong sa amin na ginagawa ko naman po. Okay. Anong kaya mong gawin kung may sakit ang isang asawa mo or ang isang Ate Vera para maalagaan siya? Hindi naman totally na yung masasabi kong sobrang maalagaan ko siya. Lang po. Siguro po kung anong klaseng sakit po ba? Kasi Yung mga normal sakit lang, kumbaga. Lalagnan. Oh, yes. Yun po. Yun nga po, kaya ko po siya pagluto. Yun nga, katulad po nung nai-upload po namin na na kahit man lang po na Mga simpleng luto. Opo, mga noodles, gano'n. Tsaka po, pagsasaing, gano'n. Tsaka po yung mga perito lang po na ulam. Okay. Opo. At least, yan, nalaman ng ating mga bago na subscriber na merong kumbaga may iaano ang kuya dito, ilalaban, merong magagawa. Opo, at saka po, pag may sakit siya, ako naman po yung naglilinis ng bahay. Ayun, Katulad ng pagbabalis po, at saka pagpupunas, pagpupunas po ng sahig. Ayun. So kuya dito, kung mahihirapan ka ba sa mga ginagawa mo sa ngayon, may pagsisisi ka ba na pinasok mo ang buhay mag-asawa? May asawa? Hindi naman po sa pagsisisi kasi wala naman po sa nagsisisi ako. Nagpapasalamat pa nga po ako sa minamalang subscribers. Nagpapasalamat po ako na nagkaroon ako ng asawa. Siyempre, sa kalagayan po ng isang Kuya Lito, bihira po talaga magka-asawa. Tsaka talagang bihira din po sa isang babae na tanggapin po ng taos puso po sa kalagayan po ng asawa. Sa kalagayan ko po gano'n, na maraming pagkukulang. At saka yun din po, nagpapasalamat din po ako hindi lang sa asawa ko kay Vera na sa kanyang sakripisyo at pag-unawa sa akin sa pagtanggap, kundi po sa buong pamilya niya po din na buong puso din po nila akong tinanggap. At hindi ko sila narinigan
ng pangahamak o alikusta, hindi po ako. Bagkus, niyakap na po nila ako ng, ibig sabihin mo, tinanggap po ako nila ng buong buo. Kahit napakalaki po ng pagkukulang ko sa pagdating ng pagpapamilya po, yun. Ayun, no? So, ayan, Kuya Lito. Yan po yung ating... may isang question pa pala. Last na po to. At mukhang ninenervyos po ang ating Kuya Lito. Malamig na. Nanginginig na po siya ng Malamig. lalamig. Pinagpapawisan po talaga siya ng malamig. Mamaya ka lang. Joke lang yun. Wait lang Nasaan na yun? Nilagpasan ko po kasi yun kanina kasi pang pinali ko po yun. Inom muna po tayo. Sige, Kuya Lito. May nagsasabi na ginagamit ka daw ni Ate Vera para sa hanap buhay. Ganun? Kumbaga siguro, sa mga past siguro na vlog, kahit sa vlog siguro ng kuya, yun na yung, di ba sabi ko nga, yung bagong mga subscriber, yung nagtatanong. So, ibig sabihin siguro hindi pa nila mga napanood yung mga una nating mga vlogs. So, may nasabi siya na ginagamit daw kita sa pamamagitan ng vlogging. Sa vlog, sa hanap buhay. Sa Yun. pag-vlog at saka Yeah. sa paghahanap buhay. Ang sa akin naman po, hindi naman po ako sa ginagamit. Kumbaga, pinopost lang din po ako, kaya sinusuportahan po ako ni Vera kung ano po yung talagang kaya kong gawin. Tsaka, hindi naman po ako niya pinipilit na kung anong ginagawa ko. Tsaka, ako din naman po nagsasadya sa kanya kung maganda ba itong gawin ko to, ganyan, para makatulong sa ating mag-asawa, sa ating pamumuhay. Yun po. Sa ginagamit kasi, parang wala sa vocabulary ko kasi, paano niya ako ginagamit, mas malaki nga yung kanyang paghihirap at saka ika nga sakripisyo, yon. Mas malaki nga po yung sakripisyo niya sa amin. Mulat sa pool na kami nagsama, malaki po yung sakripisyo niya po sa akin. At saka syempre, malaki din po yung pagmamahal niya sa akin. Yan, no? So, ayan. Tsaka po masasabi ko sa inyo na ginagamit lang ni Ate Vera si Kuya Lito, nagkakamali po kayo. Kasi kung gagamitin lang ako ng Ate Vera, bakit ano ba sa tingin niyo kay Vera walang kakayanan na gumawa ng paraan para sa kanyang sarili, para gamitin lang isang Kuya Lito? Di ba po? Kung tutuusin po, pwede naman akong iwanan ng isang Ate Vera, di ba? Pero hindi po nandiyan po siya sa akin tabi, ano man mangyari. Kumain man kami ng kanin na pangulam may asin, nandiyan siya. Kumain man kami ng masarap, nandiyan siya. Naging masaya kami, malungkot, nandiyan po siya. May malaking problema o walang problema, nandiyan po siya. Kaya masasabi ko po sa inyo, hindi niya po ako ginagamit, kundi sinusuportahan lang niya po ako sa kung anong dapat kong gawin at sa gusto kong gawin para lang makatulong po sa aming mag-asawa, sa aming pamumuhay po. At saka naiinip po kasi ang Kuya Lito na Yes, po. hindi tumutulong sa Opo. isang Ate Vera. Lalo na pag may sakit ang Ate Vera. Yan alam po niya, Hindi po niya hinahayaan na Walang dito lang din siya sa bahay. May sakit si Ate Vera, tapos nandito siya, di parehas walang income. Hindi po siya napapakalis sa ganun. opo, Pero dati naman po ay kung ano yung sinabi ni Ate Vera sa bahay na lang siya, sinusunod po niya. Kahit ayaw sana niya. opo. Pero yun, O di ba po, 7 years na po kami mahigit na magkasama. Ngayon lang po ako na nag-ano po na tumutulong po pagdating po sa paghahanap buhay. ayan, Opo. Kasi ayaw nga po ni Ate Vera na mapagod ako. Tsaka syempre mahirapan. Tsaka ayaw din ni Vera na gano'n yung mga isipin niyo na ginagamit ni Ate Vera si Kuya Lito para sa ganito ganyan. Hindi naman po. Bago po ako gawin to, pinano ko po sa kanya na hindi naman sa gano'n. Gusto ko lang talaga makatulong sa iyo. Syempre, tsaka iniisip ko rin kung paano, kung halimbawa, wag naman gano'n. Wag naman sana mangyari. Pero kung halimbawa na paano kung hindi ka na makapaghanap buhay, o di ba wala ba akong gagawin dahil hindi ako nasanay na hindi tumutulong dito. Tsaka syempre po sa lahat ng buhay mag-asawa, talagang kailangan po magtulungan. okay. Opo. So yun, thank you Kuya Lito. At nalagpasan mo ang lahat ng mga question ng ating mga bagong subscriber. Yan, dalawa po yan, dalawang haba. Thank you. At yan, okay ka na, huwag ka nang manginig sa takot, huwag ka nang panlamigan ng pawis. Yun, maging ano ka lang, maging panatag. Kumbaga, pinakilala lang natin sa mga bago nating
mga bagong subscribers kung sino ang Kuya Lito Opo. na nakikita nila ngayon. Kasi kung baka hindi pa nila nabalikan yung mga old videos, lalong-lalo na doon kay Kuya, dito sa atin. Yan. So, pero sinasabi ko naman po na balikan nila yung mga old videos or yung mga una nating videos. So, babalik na dito si Vera sa harapan nila, sa tabi mo, charot. Ako na po ulit to. Yan. So, yan, thank you Kuya Lito sa bibigay opportunities mo sa mga bagong subscriber natin. Thank you. Thank you sa pag-open up mo sa mga naging kasalanan mo dati na pinipilit namang tanggalin na sa ngayon. Talaga. Ako po yung makakapagpatunay po yun sa inyo. Hindi ko po siya pinagtatakpan. Dahil kahit kailan, alam ng Kuya Lito ninyo na hindi ko siya kinonsinti pagdating sa mga kasalanan niyo. Opo. Ayun, alam po yan ng Ama na kahit saan kami, naaway ko yan pagdating sa mga maling desisyon niya, sa mga laking kasalanan niya. Alam nilang lahat yan, alam ng Ama yan, alam niya yan. So yun, ayan po ang Kuya Lito ninyo. Yun po yung ibang mga katanungan nyo. Pag may mga katanungan pa po kayo, ipunin po ulit natin yan, isusulat po ulit natin yan. Yan, yung iba po dyan kasi matatagal na yan eh, iniipon lang. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po, sa pamamagitan ng one-in-one interview na to ay nakilala nyo kahit papano. Kahit konti ang Kuya Lito na hindi nyo pa masyadong kilala. So, thank you very much Kuya Lito. Sana maulit ito. Pero mga ibang question naman siguro. Yan, magko-question ulit yung mga ating mga bagong subscriber. Kahit mga luma po. Pag may mga hindi pa kayo alam kay Kuya Lito, may mga tanong kayo. Personal man yan o hindi. Yan, tatanungin po natin ang Kuya Lito. Huwag po kayong mag-alala, hindi hawain ng Ate Vera si Kuya Lito pag naka-open yung camera. Charot! So yan, thank you po. Malay niyo sa susunod ako naman ang interviewin ng Kuya Lito kasi sabi niya kanina gagantihan daw niya ako ng interview. So yan, abangan niyo rin po yun at maraming salamat po. So, mahaba na po ang aming vlogs, 40 minutes mahigit na. Sana po panoorin niyo po to hanggang dulo. Maraming salamat po sa suporta niyo lagi sa amin. Walang sawang pasasalamat po. Unang-una sa Ama at syempre sa inyong lahat na nakapaligid sa amin. Yan, Kuya at Ate KD, thank you very much po sa inyo pong lahat. At yun, Kuya Lito, thank you very much. Thank you din po. Yun. At yun, hanggang dito na lamang po muli ang aming vlog. See you next vlog. Bye-bye po. Thank you po. Bye. God bless us all. Bye. Thank you po. Bubugugin ko na po siya.